Sa liblib na baryong San Lazaro, nakatira ang isang magsasakang kilala sa pangalang Dante, isang tahimik, masipag, at mapagkawang-gawang lalaki. Sa edad na 32, wala pa siyang asawa o anak, ngunit minahal siya ng buong baryo dahil sa kanyang mabuting puso. Ang kanyang lupang sinasaka ay hindi kalakihan, ngunit sapat upang mabuhay siya ng payapa at marangal. Bawat madaling araw ay nagigising siya sa tilaok ng manok at doon nagsisimula ang kanyang araw. Kapag naglalakad siya sa palayan, madalas niyang marinig ang huni ng mga ibon at ang banayad na ihip ng hangin na tila may dalang kwentong matagal nang nakabaon sa lupa. Ngunit isang gabi, bago pa man sumikat ang araw, isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang naganap. Isang liwanag na kulay ginto ang biglang lumitaw mula sa kagubatan sa gawing silangan. Unay inakala ni Dante na kidlat iyon o apoy mula sa mga nagtatabas ng kahoy. Ngunit nang masdan niya ng mabuti, napansin niyang hindi iyon liwanag ng apoy o ilaw ng tao. Iyon ay malamlam pero buhay. Tila humihinga. Tila may nilalang sa loob nito. Hindi mapakali si Dante. Ano kaya yon? Hindi naman ganyan ang ningning ng alitaptap. Hindi rin yan ilaw ng lampara. Bulong niya habang nakatitig. Habang pinagmamasdan niya ang misteryosong liwanag, unti-unti itong gumalaw na tila lumalapit sa kanya. Napatayo si Dante mula sa harap ng kanyang kubo at kinuha ang lamparang nakasabit sa poste. Saka maingat na naglakad papunta sa bukid. Pagdating niya sa gitna ng palayan, huminto ang liwanag at doon, sa kanyang harapan, naglaho ang gintong sinag at unti-unting nagpakita ang isang nilalang na hindi niya inaasahang masisilayan sa buong buhay niya. Isang babae, napakaganda, maladiwata ang mukha, maputing-maputi ang balat na may bahagyang kislap, at ang buhok ay umaalon na parang agos ng ilog. Suot niya ang isang damit na tila hinabi mula sa ulap, may bahagyang kinang ng perlas at liwanag ng buwan. Sa kanyang mga bisig ay may hawak siyang isang sanggol. Maliit, ngunit napakaliwanag ng balat, may manipis na buhok na parang ginto, at natutulog ng mahimbing. Hindi agad nakapagsalita si Dante. Nanigas ang kanyang dila, at tanging lamparang hawak niya ang nagbigay liwanag sa mukha ng dayuhang babae. Mahusay na magsasaka. Si Dante, wika ng babae sa isang tinig na banayad, parang musika, parang ihip ng hangin sa dapit hapon. Lalong natigilan ang magsasaka. Paano niyo po alam ang pangalan ko? Ngumiti ang babae, ngunit naroon ang lungkot at pagod sa kanyang mga mata. Matagal ka na naming kilala. At ako, huminga siya ng malalim. Ay si Reyna Lisandra, ang tagapamuno ng kaharian ng mga engkanto sa kabundukan ng Hilagang Gubat. Parang nanlamig ang likod ni Dante. Engkanto? Reyna? Hindi siya makapaniwala, ngunit ang liwanag, ang anyo ng babae, ang kakaibang singaw ng hangin, lahat ay nagpapatunay na hindi siya tao. Bakit kayo nandito? Tanong niya na may halong takot at paggalang. Dahan-dahang inilahad ng Reyna ang sanggol. Dahil kailangan ko ang iyong tulong. Tulong na tanging ikaw lamang ang maaaring magbigay. Napalunok si Dante. Tulong. Para sa sanggol? Tumango ang Reyna. Ang aking anak, si Prinsipe Elian, ang tunay na tagapagmana ng kaharian ng mga engkanto, ay nasa panganib. Lalong lumalim ang gabi at ang hangin ay tila nakikinig sa kanilang pag-uusap. May isang madilim na nilalang, patuloy ng Reyna, isang taksil na engkanto na nagngangalang Sargan na nagnais maagaw ang trono. Gusto niyang kuhanin ang aking anak upang gamitin sa ritual na magbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang tapatan ng kahit sinong nilalang, engkantado man o mortal. Nanginginig ang boses ng Reyna. Sa loob ng aming kaharian, kami ay tinutugis,
Kaya't kailangan kong iligtas ang aking anak, kahit na mga hulugan iyon ng paglabas sa mundo ng tao. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Dante. At ikaw, ang napiling tagapangalaga. Para bang biglang tumigil ang mundo. Ako? Isang simpleng magsasaka? Paano? Ano po ang kailangan kong gawin? Mahina ngunit buong tapang na tanong ni Dante. Inilapit ng Reyna ang sanggol sa kanya. Kailangan kong pansamantalang iwan sa iyong pangangalaga ang aking anak. Sa mundo ng mga tao, hindi siya madaling matutunton ni Sargan. Ngunit sa aming kaharian, bawat hakbang namin ay sinusundan ng kadiliman. Nanginginig ang kamay ni Dante habang tinitingnan ang munting sanggol na tila may sariling liwanag na nagmumula sa loob ng balat nito. Ngunit bakit ako? Masuyo ang sagot ng Reyna. Dahil ikaw, Dante, ay may pusong dalisay. Wala kang hinahangad na kapangyarihan o kayamanan. At higit sa lahat, ang dugo mo ay pinagpala. Napakunot noo siya. Pinagpala? Hindi ko po alam ang ibig ninyong sabihin. Hindi mo pa alam, sagot ng Reyna. Ngunit may nakatago sa dugo ng iyong pamilya, isang basbas mula sa mga sinaunang engkanto. At ngayon, kailangan kong hilingin sa iyo ang pinakamahirap na bagay para sa isang ina. Tumingin siyang muli sa kanyang anak, saka nagbuntong hininga. Pakitanggap, pakialagaan, at ingatan ang aking anak. Ilayo mo siya sa kapahamakan hanggang sa muli akong makabalik. Unti-unting iniabot ng Reyna ang sanggol kay Dante. Kasabay noon, ang buwan ay tila kumislap. Ang hangin ay pumailan lang. At ang mga bituin ay nagliwanag ng higit sa dati. Parang pinapansin ang sandaling iyon. Nanginginig man ang kamay at puso. Dahan-dahan niyang tinanggap ang sanggol. Pagdampi pa lang ng bata sa kanyang bisig, may kakaibang init na parang dumaloy sa ugat ni Dante. Isang init na hindi tao, isang basbas. Ngumiti ang Reyna nang may pasasalamat at kirot. Maraming salamat, Dante. Ang gagawin mo ay magliligtas hindi lamang sa aking anak, kundi sa buong kaharian ng mga engkanto. Pagkatapos noon, nagbago ang liwanag sa paligid. Nagsimulang lumabo ang anyo ng Reyna, waring tinatangay ng malamig na hangin. Ako'y magbabalik. Kapag ligtas na ang lahat, bulong niya, pakiusap, alagaan mo siya. At sa isang iglap naglaho ang Reyna sa sinag na parang sinag ng buwan. Naiwan si Dante sa gitna ng palayan sa kalaliman ng gabi. Nakayakap sa isang engkantong sanggol na ngayon ay nakadepende sa kanya para mabuhay. At doon nagsimula ang kwentong magbabago sa takbo ng kanyang kapalaran. Magdamag halos hindi nakatulog si Dante. Pagka-uwi niya sa kanyang kubo matapos maglaho si Reyna Lisandra, inihiga niya ang sanggol sa lumang duyan na gawa sa hinabing lambanog na iniwan pa ng kanyang ina. Sa tagal niyang nakatira mag-isa, noon lamang muling may natulog doon. Ngunit ang pinaka hindi niya inaasahan ay ang banayad na liwanag na nagmumula sa sanggol. Hindi ito nakasisilaw, ngunit sapat upang maging maliwanag ang maliit na kubo ni Dante kahit wala ng lampara. Tinitigan niya ang munting nilalang. Ang buhok nito ay manipis na parang hibla ng ginto at sa bawat paghinga ng sanggol ay tila sumasabay din ang mga aninong gumagalaw sa dingding ng kubo. Paano ba kita aalagaan? Bulong ni Dante sa sarili. Hindi naman ako marunong sa sanggol, lalo pat engkanto ka. Kinabukasan, nang sumikat ang araw, hindi na niya alam kung dapat ba siyang pumunta pa sa bukid o manatili sa tapat ng duyan. Natatakot siyang baka biglang may sundalong nilalang na lumabas mula sa gubat para kunin ang bata. Hindi naman siguro agad makikita ni Sargan kung nasaan ang anak ng Reyna. Ngunit hindi pa man niya natatapos ang sariling pag-aalala, may dumaan na kakaibang hangin sa loob ng kubo, malamig ngunit mabango, parang halimuyak ng sampagitan na bagong pitas.
Kasabay noon ay narinig niya ang mahina ngunit malinaw na tinig. Dante. Napalingon siya. Nanggagaling ang tinig mula sa ibabaw ng duyan, sa mismong sanggol. Napaatras siya, halos mabitawan ang lampara. Sa sino yon? Hindi umiiyak ang sanggol, kundi nakamasid lang sa kisame na para bang nakikita ang mga ulap. Dante, hindi ka matakot. Bulong muli ng tinig. Mas malinaw na ngayon. Isang tinig ng babae, pamilyar. Reyna, Lysandra? Tanong niya habang nanginginig. Tumango ang sanggol. Hindi nito ginamit ang bibig, kundi ang boses ng Reyna na direktang umaabot sa isip ni Dante. Hindi ako tunay na narito, pahayag ng tinig. Ngunit iniwan ko sa aking anak ang kakayahang makipag-usap sa pamamagitan ng aking enerhiya habang siya ay natutulog para alam mo ang dapat gawin. Dapat gawin? May dala akong mahika noon, ngunit hindi ko naibigay lahat sa iyo bago ako nawala. Kaya't ngayon, makinig ka, Dante. Nangingilabot man ang balahibo niya, pilit niyang pinakalma ang sarili. Ano ang kailangan kong malaman? Tahimik saglit si Reyna bago nagsimulang luminaw ang liwanag mula sa sanggol. Ang aking anak ay engkantong tagapagmana. Ang dugo niya ay maselan. Hindi siya maaaring makainom ng tubig na may dumi o pagkain na may bahid ng negatibong enerhiya. Negatibong enerhiya? Ibig sabihin, hindi pwede ang pagkain na may galit, inggit o sama ng loob ang nagluto o nag-alaga. Napakamot ng ulo si Dante. Ano po ang ibig niyo sabihin? Paano magkakaroon ng galit sa pagkain? Dante, kahit hindi mo pa napapansin, ikaw ay may pusong dalisay. Ang mga inaalagang halaman at hayop na binibigyan mo ng pagmamahal, lumalaking malulusog. Hindi mo iyon talent lang. Iyan ay minanang basbas sa dugo ng iyong angkan. Nanlaki ang mata ni Dante. Basbas? Engkanto rin po ba ang lahi namin? Hindi kayo engkanto, sagot ng Reyna. Ngunit isa sa iyong mga ninuno ay tumulong noon sa aming kaharian. Sa pagtulong niya, binasbasan namin ang kanyang angkan upang maging tagapangalaga ng lupa, mga taong kayang magpalago ng buhay sa pamamagitan ng kabutihan. Dahan-dahan na paupo si Dante sa may papag, halos hindi makahinga. Kaya pala, kahit anong itanim ko, nabubuhay kahit tagtuyot. Tama, tugon ng Reyna. At iyan ang dahilan kung bakit ikaw lamang ang maaaring mag-alaga sa aking anak. Ang kanyang katawan ay sensitibo. Ang anumang pagkain o tubig na manggagaling sa taong may malasakit at kabutihang loob ay magiging ligtas sa kanya. Napaisip si Dante. Ano ang kailangan kong ipainom sa kanya? Gatas? Tubig? Tubig mula sa balon mo, sagot ng Reyna. Dahil hinawakan mo iyon mula nang itayo mo at gatas mula sa kambing na pinapakain mo araw-araw. Napahinga ng malalim si Dante. Kaya ko yan. Ngunit bago mawala ang liwanag, muli pang nagbili ng Reyna. Mag-ingat ka, Dante. Hindi kita kayang bisitahin muli hanggat hindi nalulutas ang kaguluhan sa aming kaharian. Lumabo ang tinig. Pero tandaan mo, may mga nilalang na susubok humanap sa aking anak at ang iba ay hindi tao. At tuluyan nang nawala ang liwanag. Naiwan si Dante, nakaluhod sa tabi ng duyan, humihingal na parang may malaking unos na paparating. Pagsapit ng hapon, habang pinapainom niya ng maligamgam na gatas ang sanggol, biglang tumahol ang aso ni Dante, si Kulas, nang napakalakas. Arf, arf, arf. Mabilis na tumayo si Dante at lumapit sa pinto. Kulas, ano ba? Ngunit bago pa siya makalapit, napansin niya ang 3 anino sa labas ng kubo. Hindi anino ng hayop, hindi rin anino ng tao, kundi anino ng mga nilalang na marahang naglalakad, may mahahabang paa, baluktot ang mga braso, at may malalaking mata na kumikislap sa dilim. At isa sa mga ito
ay nagsalita sa tinig na malamig at humahalimhim. Sa loob, may amoy ng engkanto. Nanlaki ang mata ni Dante. Ang unang banta, dumating na kaagad. At sa gabing iyon, magsisimula ang tunay na pakikipagsapalaran para mailigtas ang sanggol na engkanto. Mahigpit ang hawak ni Dante sa pinto ng kubo. Habang nakasilip siya sa makipot na bintana, nakita niyang nakatayong parang mga estatwa ang tatlong nilalang. Ang kanilang mga katawan ay balingkinitan, ngunit mahahaba, at ang balat ay kulay abo na parang abo ng nasunog na kahoy. Ang kanilang mga mata ay singlaki ng barya, ngunit kumikislap na tila may sariling liwanag, kulay puti na walang itim. Hindi sila tao. Hindi rin sila purong engkanto. Para silang nilalang na nagmula sa pagitan ng dalawang mundo. Tumigil ang aso niyang si Kulas sa pagtahol at ngayon ay nakataas ang buntot, nakatayo ang balahibo at nanginginig sa gilid ng pinto. Sa loob, may sanggol. Bulong ng isa sa mga nilalang, ang tinig nito ay parang kaluskos ng tuyong dahon. Nararamdaman ko rin, sagot ng ikalawa, amoy hari, amoy dugo ng trono. Dahan-dahan silang lumapit sa kubo, kada hakbang ay humahalo sa katahimikan ng paligid. Hindi nila dinudurog ang damo, para bang lumulutang sila. Kinabahan si Dante. Hindi pwedeng malaman nila na nandito ang sanggol. Biglang umiyak si Prinsipe Elian, mahina ngunit sapat upang marinig sa labas. Napakapit si Dante sa bibig. Gustong takpan ang pag-iyak pero natakot siyang baka masaktan ng sanggol. Kailangan ko silang iligaw. Bulong niya sa sarili, nanginginig ang boses. Naglakad siya ng dahan-dahan papunta sa duyan at binuhat ang sanggol. Mahigpit niya itong niyakap, ramdam ang init ng liwanag sa maliit na katawan ng engkantong bata. Huminga siya ng malalim. Dante, kaya mo to. Tumigil ang mga nilalang sa tapat ng pinto. At doon, isang sunod-sunod na tok, 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 ang umalingaw-ngaw. Hindi pagsipa, hindi pagpilit tumagos, kundi katok, parang may kagandahang asal pa sila. Buksan mo, tao, sabi ng isa. Naririnig namin ang sanggol, dagdag ng pangalawa. At kailangan namin siya. Napahawak si Dante sa kanyang pang-ibabang labi upang pigilan ang sariling kaba. Ano pong kailangan ninyo sa bata? Sigaw niya mula sa loob. Ngunit ang sagot ay lalo lamang nagpatindi ng takot niya. Kailangan namin ang dugo niya upang mabuksan ang lagusan. Ramdam ni Dante ang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Signo na lumalakas ang enerhiya ng tatlong nilalang. Hindi niya alam kung paano sila mapipigilan. Wala siyang armas. Wala siyang anting-anting. Wala siyang alam na mahika. Ngunit may isang bagay siyang meron. Ang basbas ng kanyang ninuno. Habang yakap niya ang sanggol, napansin niyang umiinit ang kanyang kamay. Pagtingin niya, may kaunting liwanag ang lumilitaw mula sa kanyang palad. Hindi normal, malambot ngunit buhay. Parang liwanag na nakita niya mula sa anak ng reyna. Ito ba ang tinutukoy niyang basbas? Hindi niya alam kung paano ito gamitin, ngunit ang init ay nagbibigay sa kanya ng lakas, tapang at kakaibang katiyakan. Hindi ko kayo pagbubuksan. Sigaw niyang buong tapang. At doon nagbago ang tono ng nilalang sa labas. Kung hindi mo kami pagbubuksan, biglang tumigil ang lahat. Tahimik, walang hangin, walang ingay. Papasukin ka namin. At sa isang iglap, kumalabog ang pinto. Isang hampas. Pangalawa. Pangatlo. Nagbitak ang kahoy. Muntik nang mabitawan ni Dante ang sanggol. Tumakbo siya sa pinakalikod ng kubo kung saan may maliit na likurang pinto. Napakaliit. Halos dinaanan lang ng hangin, ngunit sapat para sa isang tao kung yuyuko.
Ako muna ang bahala sa iyo. Bulong niya sa sanggol. Binuksan niya ang maliit na lagusan at maingat na lumabas habang karga si Prinsipe Elian. Kapag daka, tumakbo siya papuntang likod ng bahay kung saan may makapal na kawayan. Ngunit bago pa siya makalusot, may narinig siyang nakakakilabot na tunog. Shhh! Ang tunog ng pinto niyang bumigay. Pumasok sila. Bulong ni Dante. Mas kumapal ang dilim sa paligid. Tila lumamig ang hangin at nagbalat sibuyas ang katahimikan, naghuhudyat ng panganib na papalapit. Sinukbit niya ang sanggol sa dibdib gamit ang lumang tela at tumakbo sa kawayanan. Habang tumatakbo siya, narinig niya ang mga nilalang na lumalabas na ng kubo. Tumingkad ang amoy. Dito siya tumakas. Narito siya. Malapit lang. Hinahanap namin ang tagapagmanang sanggol. Lalo siyang bumilis. Humihingal habang ang damo at dahon ng kawayan ay pumapalo sa kanyang mukha. Pagdating niya sa pinakagitna ng kawayanan, biglang kumislap ang paligid. May liwanag na hindi sa buwan, hindi sa bituin, parang nagmumula sa mismong kawayan. Ang kawayan ay tila nagliliwanag na emerald green at ang hangin ay kumikislap na parang alikabok ng diwata. Napahinto si Dante. Ano to? Pagtingin niya sa sanggol, nakangiti ito. At biglang may sumulpot na tinig sa kanyang isipan. Dante, dalhin mo siya sa gitna ng kawayanan. Huwag kang matakot. Tinig iyon ng reyna. Ngunit wala ang reyna. Paano? Ngunit sumunod siya. Pumasok siya sa bilog na parte ng kawayanan kung saan kakaiba ang liwanag. Nang tumungtong siya sa mismong gitna, biglang tumigil ang hangin. At ang buong kawayanan ay parang nagkaroon ng sariling buhay. Nag-alon ang mga dahon at sumara, para bang hinaharangan ang daan. Dumating ang 3 nilalang at tumigil sa labas ng kawayanan. Hindi sila makapasok. At bakit hindi tayo makalampas? Galit na sabi ng isa. Sumagot ang ikalawa. Proteksyon ito ng mga sinaunang engkanto. Ang lugar na ito ay para sa mga kinalulugdan nila. Galit na sumigaw ang ikatlo. Tao, hindi ka maaaring magtago magpakailanman. Ngunit kahit sumigaw sila, kahit subukan nilang pumasok, ang kawayan ay hindi gumagalaw para sila ay makalusot. Iyon ang unang pagkakataong tunay na nakahinga ng maluwag si Dante. Habang nakatayo siya roon, hinagod ng malamig na liwanag ang paligid at narinig niya ulit ang tinig ng reyna. Dante, ito ang unang pagsubok. Marami pang susunod. Ingatan mo ang aking anak. May darating na tutulong sa iyo. Isang nilalang na matagal nang nagbabantay sa inyong angkan. Napalunok si Dante. Sa sino po iyon? Ngunit bago pa siya masagot, biglang nagdilim ang magkabilang gilid ng kawayanan. At mula sa dilim ay lumitaw ang isang napakalaking anino mataas, malaki ang pangangatawan, at tila may sungay na baluktot. Hindi ito kaaway. Hindi rin ito tao. Ito ang nilalang na babago sa takbo ng kanyang buhay, ang kambal na tagapagbantay ng kawayan. At doon nagwakas ang gabing iyon. Nakahawak pa rin si Dante sa sanggol habang nakatayo sa gitna ng mahiwagang kawayanan. Ang liwanag na kulay berde ay bahagyang humuhupa, ngunit sapat pa rin upang makita niya ang napakalaking anino na unti-unting lumilitaw mula sa dilim. Humigpit ang hawak niya kay Prinsipe Elian. Ang puso niya ay kumakabog, ngunit hindi na tulad ng una. Ngayon ay may halong pag-asa. Habang lumalakad ang nilalang palabas ng anino, umangat ang malamig na hangin at ang kawayan ay yumuyuko na parang nagbubukas ng daan para dito. At doon niya ito nakita ng malinaw. Isang napakalaking nilalang, parang taong kawayan. Matangkad, halos kasing taas ng 3 punong nara. Ang balat nito ay makinis at kulay berde na parang mismong kawayan ang bumubuo sa katawan. Ang buhok ay isang masinsing kumpol ng dahon at ang mga mata ay kumikislap na kulay ginto.
parang sinag ng araw na tumatago sa dahon. At sa likod nito, may isa pang anino. Isa pang nilalang na kapareho ng anyo. Kaya't dalawa sila. Ang kambal na tagapagbantay ng kawayan. Hindi sila halimaw. Hindi rin sila engkanto. Sila'y mga sinaunang bantay. Mga nilalang na nilikha upang magsilbi bilang proteksyon ng kalikasan at ng mga taong pinagpala ng lahi ng engkanto. Lumuhod ang unang bantay na ang kilos ay napakabagal ngunit marangal. Ang lupa ay umuga ng bahagya sa laki ng katawan nito. Tagapag-alaga. Bulong ng unang bantay, ang boses ay malalim, parang pagsalubong ng kulog at hangin. Matagal ka naming hinintay. Napakurap si Dante. Hinintay niyo ako. Pero, ni hindi ko kayo kilala. Takip ng bata sa dibdib, napatingin siya sa dambuhalang muka ng bantay. Hindi mo kami kailangang kilalanin, sagot ng pangalawang bantay, sapagkat kilala ka namin at ang iyong lahi. Napatitig si Dante sa kanila. Anong ibig niyong sabihin? Nagtagpo ang tingin ng dalawang bantay at sabay silang tumugon sa isang tinig na halos umalingaw-ngaw sa buong kawayanan. Ikaw ay inapo ng Bantay Luntian, ang mortal na tumulong sa mga engkanto noong unang panahon na siyang dahilan ng pagkakaroon mo ng basbas. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Marami na akong narinig tungkol sa basbas. Pero sino si Bantay Luntian? Ngumiti ang unang bantay, hindi ng ngiti ng tao, kundi ng pag-iba ng liwanag sa kanyang mukha. Siya ay isang matapang at mabait na magsasaka, tulad mo. Iniligtas niya ang aming lahi sa isang digmaan sa pagitan ng mga engkanto at mga nilalang ng dilim. Bilang kapalit, binasbasan siya upang ang bawat henerasyong magmumula sa kanyang dugo ay magkaroon ng kakayahang pagyamanin ng lupa at protektahan ang mga nilalang ng liwanag. Huminga ng malalim si Dante. Iyon pala ang dahilan. Kaya laging namumunga ang barong-barong niyang mga tanim kahit tag-init. Kaya lumulusog ang ani. Kaya malakas ang mga hayop niya. Ngunit ang sumunod na sinabi ng pangalawang bantay ay mas nakagugulat pa. At ang iyong angkan, ang napiling magiging tagapagbantay ng tagapagmanang sanggol. Nalaglag halos ang panga ni Dante. Ako? Pero isang ordinaryong magsasaka lang ako. Tulad ka rin ng iyong ninuno, sagot ng unang bantay. Nagsimula siya bilang ordinaryo bago humantong sa dakilang tungkulin. Hindi alam ni Dante kung matatakot ba siya o tatanggapin ang responsibilidad. Pero isang tingin niya sa sanggol ay sapat upang mapayapa ang puso niya. Hindi ko kayang pabayaan ang batang ito. Lumapit pa ang isa sa mga bantay at inabot ang isa niyang mahabang daliri sa mismong lupa. Naglabas iyon ng bahagyang ginintuang liwanag na kumalat sa lupa at umangat sa anyo ng isang hologram-like na imahe. Isang larawan ang nabuo, ang kaharian ng engkanto, dati puno ng liwanag at kasayahan. Ngunit ngayon ay puno ng usok, dilim at sigaw. May malaking kaguluhan sa aming mundo, paliwanag ng bantay. Si Sargan, ang taksil na engkanto, ay nagbukas ng lagusan para sa mga nilalang ng dilim. Lumabas sa imahe ang mga kapre, tikbalang na may pulang mata, malalaking anino, at mga nilalang na gaya ng tatlong naghahanap sa sanggol. Ginamit niya ang kapangyarihan ng ipinagbabawal na mahika upang makakuha ng hukbo, ngunit kailangan niya pa ng isa pang bagay upang maging ganap ang kanyang kapangyarihan. Tumingin ang pangalawang bantay sa sanggol. Ang dugo ng tagapagmanang engkanto. Napalunok si Dante. Kaya nila hinahanap si Prinsipe Elian. Tama, sagot ng unang bantay. Kailangang mailayo mo ang sanggol sa mga hukbo ni Sargan. Dahil kapag nakamit niya ang dugo nito, magbubukas ang lagusan ng itim na kakahuyan at mawawasak ang balanse ng mundo ng tao at engkanto.
Nanginginig ang kamay ni Dante, hindi dahil sa takot kundi dahil sa bigat ng tungkuling binigay sa kanya. Magagawa ko ba talaga ito? Tanong niyang may pag-aalinlangan. Ngumiti ang pangalawang bantay. Hindi ka nag-iisa. Kami ang kambal na tagapagbantay. At mula ngayon, ikaw ang aming pinangangalagaan. Isang sinag ng liwanag ang bumalot kay Dante at sa sanggol. Mainit, mapayapa. At unti-unting nawala ang kaba niya. Tumayo ang unang bantay at umangat ang liwanag sa paligid. Dante, may paparating na mas malaking panganib. Hindi sapat na manatili ka lamang dito. Sumabat ang pangalawa. Sa loob ng ilang araw may lalapit sa iyo. Isang engkantong nagngangalang Ayana, ang tagapagbantay ng hangin. Siya ang maghahatid ng mensahe ng reyna at magtuturo kung paano mo mapoprotektahan ang sanggol sa mga darating na pagsubok. Napaisip si Dante. Paano ko siya makikilala? Sapagkat hindi mo siya mapagkakamalan, sagot ng bantay. Dahil pagdating niya, lilipad ang mga dahon kahit walang hangin. Naglakad ang mga bantay palayo at unti-unting humina ang liwanag. Bago sila tuluyang maglaho, lumingon ang una at nagsabi, Dante, tandaan mo, ang tapang ay hindi pagkalaban sa takot, kundi ang pagharap sa tungkulin kahit nanginginig ang puso. At sa isang iglap na wala sila, na tila naging bahagi lang ng mga kawayan. Naiwan si Dante, tahimik, habol ang hininga at karga ang sanggol. At doon niya naunawaan na nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Kinabukasan matapos ang pakikipagtagpo sa kambal na tagapagbantay ng kawayan, mahimbing pa rin ang tulog ng sanggol na si Prinsipe Elian sa duyan, ngunit si Dante ay hindi halos makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ng mga bantay, ang mga nilalang na humabol sa kanila kagabi, at ang hindi maipaliwanag na basbas sa kanyang dugo. Habang nagbubukang liwayway, lumabas siya ng kubo at inilibot ang paningin sa kawayanan, palayan, at ang malayong gilid ng gubat. Tahimik ang umaga, ngunit may kakaibang lamig sa hangin. Hindi malamig na dala ng panahon, kundi malamig na parang may nagmamanman. Pinakaingat-ingatan niya ang bawat paggalaw. Hawak niya ang sanggol sa dibdib, nakabalot sa kumot. Tahimik lang, kahit kailan hindi ka iiyak kapag may panganib. Bulong ni Dante sa bata. Ngunit ang sanggol ay hindi umiiyak. Nakangiti pa nga ito. At sa bawat pagngiti ng engkanto, nararamdaman ni Dante ang init at liwanag na parabang pinatatatag ang kanyang loob. Sa palayan, nagsimulang magdilig si Dante gamit ang lumang tabo. Habang nag-iigib sa balon, napansin niyang ang tubig ay tila mas malinaw kaysa dati. Nakita niya ang sarili niya sa salamin ng tubig. Mukhang pagod, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Baka naman sa pagod lang, bulong niya. Ngunit nang yumuko siya upang isara ang takip ng balon, may napansin siyang kakaiba. Ang mga dahon ng kawayan sa likod niya ay biglang umindayog kahit walang hangin. Tumigil si Dante. Tumibok ang puso niya. Ito na ba? Sa huling bilin ng kambal na bantay. Pagdating niya, lilipad ang mga dahon kahit walang hangin. Mahigpit niyang niyakap ang sanggol. At muli umindayog ang mga dahon. Pagkatapos ay isa pang pag-alon. Kasunod nito ay ang umiikot na paggalaw ng mga dahon sa lupa paikot-ikot na parang may hindi nakikitang kamay na nagtutulak sa hangin. At doon, sa harapan mismo ng kubo, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Isang babaeng engkanto, nakasuot ng mahabang damit na kulay puti at asul, parabang hinabi mula sa ulap. Ang kanyang buhok ay mahaba at umaalon. Tila nilalaro ng hangin kahit tahimik ang paligid. Ang kanyang mga mata ay borlas na kulay pilak, kumikislap sa bawat galaw. Wala siyang inaapakan. Parang lumulutang siya. Ngumiti ang engkanto. Dante, napatigil siya.
Ikaw ba si Ayana? Ang tagapagbantay ng hangin? Tumango ang babae. Ang tinig niya ay banayad, parang himig ng hangin sa pagitan ng mga puno. Matagal kitang binabantayan mula sa malayo, ngunit ngayon lamang ako pinahintulotang lumapit ang sanggol. Nilingon niya si Prinsipe Elian. Salamat at ligtas pa siya. Huminga ng malalim si Dante. Hindi ko po alam kung kaya ko talagang gawin to. Kagabi muntik na kami. Tumingin si Ayana sa kanya ng may pag-unawa. Hindi madali ang maging tagapag-alaga ng isang engkantong tagapagmana. Ngunit ang puso mo'y hindi karaniwang puso. At dahil doon, hindi ka nag-iisa. Inilapat ni Ayana ang palad sa dibdib ni Dante. Hindi siya natakot, ngunit naramdaman niya ang pag-init ng balat niya. Mula sa palad ng engkanto ay tumagos ang malamig na hangin papasok sa katawan ni Dante. Sa isang iglap, tila lumawak ang pakiramdam niya sa paligid. Naririnig niya ang kuliglig mula sa malayo. Nararamdaman niya ang tibok ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. At sa loob niya, may nagising na hindi niya maipaliwanag. Ano po yon? Tanong niya, humihingal. Ginigising ko ang basbas sa dugo mo, paliwanag ni Ayana. Bilang inapo ng bantay luntian, maaari mong gamitin ang lakas ng lupa at hangin, ngunit kailangan mo itong aralin. Tumango si Dante. Kaya ko yon. Kung iyon ang kailangan para sa sanggol. Napangiti si Ayana. Hindi lang para sa sanggol, kundi para sa balanse ng dalawang mundo. Umihip ang malamig na hangin. Naging seryoso ang mukha ni Ayana. Dante, may masamang balita ako. Napatingin siya. Ano po iyon? Muling nagpadala si Sargan ng mga nilalang, mas marami at mas malalakas. Nalaglag ang puso ni Dante. Papunta rito? Tumanggo si Ayana. At hindi lang sila basta halimaw. May kasama silang isang anino ng kakahuyan. Napalunok si Dante. Hindi man niya alam kung ano iyon. Alam niya ang hindi maganda. Isang nilalang na kayang maglakad sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi siya madaling makita. Hindi siya naririnig. At kaya niyang pumaslang nang hindi napapansin. Lalong lumakas ang pintig ng puso ni Dante sa takot. Ngunit lumapit si Ayana at hinawakan ang kanyang balikat. Pero huwag kang mabahala. Hindi ka namin hahayaang mag-isa. Sa isang iglap, pumailan lang ang hangin na tumikot sa kawayanan. Nagtipon ng mga dahon at nagmistulang may mga matang nakatingin mula sa hangin. Simula ngayon, wika ni Ayana, kami ng hangin ang magiging iyong mga mata. Tumingin si Ayana kay Dante at kay Prinsipe Elian. Dante, kailangan mong ihanda ang sarili mo. Sa susunod na 3 araw, dadating ang unang pag-atake. Napatitig si Dante sa lupa at pagkatapos ay sa sanggol. Mahigpit niyang niyakap ang bata. At ano ang kailangan kong gawin? Ngumiti si Ayana. Unang aral. Matutong gamitin ang lakas ng lupa, ang basbas ng iyong ninuno. Bukas, sisimulan natin. At sa isang pag-ikot ng hangin, biglang naglaho si Ayana, iniwan si Dante na nakatayo. May hawak na engkantong sanggol at may bagong lakas sa kanyang puso. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya natakot sa darating na panganib. Dahil ngayon, alam niyang kaya niyang lumaban. Madaling araw pa lamang ay gising na si Dante. Hindi dahil sa tilaok ng manok, kundi dahil sa kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga palad. Init na nagmula pa sa paggising ng basbas niya kagabi nang hawakan siya ni Ayana. Tahimik ang paligid. Ang mga bituin ay unti-unting naglalaho. Ang kalangitan ay nagiging kulay kahel. At sa duyan, si Prinsipe Elian ay natutulog ng mahimbing, nakangiti, parang alam niyang may magandang mangyayari sa araw na iyon.
Si Dante ay lumabas ng kubo, dala-dala ang sanggol. Nakaupo siya sa harap ng palayan, pinapakinggan ang ihip ng hangin at pinagmamasdan ng mga palay na manakanakang gumagalaw. Hindi ako marunong makipaglaban, bulong niya sa sanggol. Hindi ko alam ang tamang paggamit ng basbas, pero para sa'yo, gagawin ko. At doon, may marahan, ngunit malinaw na tinig na umalingaw-ngaw. Hindi galing sa lupa, hindi sa langit, kundi sa mismong hangin. Handa ka na. Napatayo si Dante. Isang pag-ikot ng alikabok at mga dahon ang dumampi sa kanyang balikat, at sa iglap na iyon, lumitaw si Ayana, ang tagapagbantay ng hangin. Nakangiti siya. Kailangan mong matuto bago dumating ang gabi ng ikatlong araw. Doon magsisimula ang unang pag-atake ni Sargan. Humigpit ang hawak ni Dante sa sanggol. Huwag mong hayaang may mangyari kay Elian. Hindi ko hahayaan, sagot ni Ayana. Pero kailangan natin ng lakas mo. Tumango si Dante. Ano ang unang gagawin ko? Inilatag ni Ayana ang isang lumang banig sa gitna ng kawayanan. Umupo ka rito. Ilapag mo ang sanggol sa tabi mo. Sumunod si Dante. Hinaplos ni Ayana ang lupa. Nag-vibrate ito ng dahan-dahan na parang humihinga. Dante, ang lupa ay may buhay. Kayang magbigay, kayang tumubuan, kayang umunlad. Pero kaya rin itong maging sandigan at proteksyon. Nanalaki ang mata ni Dante. Nararamdaman ko, parang may gumagalaw sa ilalim ko. Ngumiti si Ayana. Iyan ang pinakaunang leksyon. Pakinggan ang lupa. Huwag mong piliting gamitin. Hayaan mong ito ang kusang lumapit sa iyo. Sumandal si Dante, pinikit ang mga mata at huminga ng malalim. At doon niya naramdaman may init na tumataas mula sa lupa papunta sa kanyang talampakan. Papunta sa kanyang tuhod. Papunta sa kanyang dibdib. Hanggang umabot sa kanyang mga palad na tila may sinisilaban. Nagulat si Dante. Ang init. Parang nag-aapoy ang kamay ko. Huwag mong pigilan, sabi ni Ayana. Hayaan mo siyang lumabas. Ang lupa ang bahala. Pinikit muli ni Dante ang mata. Mula sa kanyang palad, may sumulpot na mabining liwanag. Kulay berde, malambot, ngunit malakas. Parang sinag ng araw na sinasala ng mga dahon. Hindi niya alam kung paano, pero parang nauunawaan ng katawan niya kung ano ang susunod na gagawin. Itinikit niya ang labada ng kamay sa lupa. At biglang tumubo ang isang maliit na halamanisang maliit na berdeng usbong, sariwa, malusok. Nabuo mula sa kanyang palad. Napatayo siya sa gulat. Ako ba ang gumawa niyan? Tumango si Ayana. Hindi mo itinanim yon. Hindi mo rin yon pinilit lumabas. Ang lupa ang tumugon sa basbas mo. Para kay Dante, iyon ang unang himalang nagawa niya sa buong buhay niya. Ngunit hindi pa tapos ang leksyon. Masyado pang mahinay iyong ginawa mo, saad ni Ayana. Kung ang kalaban ay darating, hindi ka lang magpapalago ng halaman. Kailangan mong proteksyonan ang sarili mo at ang sanggol. Kumaway si Ayana at biglang humampas ang hangin pa itaas. Sumulpot ang 5 aninong gawa sa hangin. Hugis tao na parang sundalo. Anong? Napaatras si Dante. Iyan ang pagsubok mo. 5 kalaban. Hindi sila tunay na halimaw, ngunit hindi sila magpapatalo. Anong gagawin ko? Wala akong sandata. Lumipad ang buhok ni Ayana. Hindi ka mangangailangan ng sandata kapag natutunan mo ang lakas ng lupa. Huminga ng malalim si Dante. Ibinaba ang sanggol sa duyan na nilikha ng hangin ni Ayana at humarap sa 5 anino. Kung kailangan, lalaban ako. Sumugod ang unang anino. Nakakuyom ang kamao diretso sa sikmura niya. Sa hindi maipaliwanag na bilis, itinapat ni Dante ang kanyang palad. Tumubo ang isang makapal na ugat ng puno mula sa lupa. Tumama sa anino at itinapon ito pabalik. Napanganga si Dante.
Nagawa ko yon? Ngumiti si Ayana. Isa pa. Sabay-sabay na sumugod ang tatlong anino. Itinaas ni Dante ang kamay pero sa pagkakataong ito, hindi isang ugat ang lumabas. Tatlong mataas na halamang parang kawayan ang biglang tumubo at humarang, parang mga bakal na poste. Nasalag nito ang pag-atake. Ngunit may isang aninong nakalusot at papalapit na kay Dante sa likod. Ano? Hinawakan niya ang lupa, umiikot ang liwanag sa kanyang palad at tumubo ang isang napakatigas na halaman parang punong may tinik at tumama sa huling anino. Nawala ang 5 nilalang. Si Dante ay nakahingal, pawis-pawis, nanginginig, ngunit nakatayo. Pinagmasdan siya ni Ayana, nakangiti ng may paghanga. Hindi ka na ordinaryong magsasaka, Dante. Humarap ito sa kanya at nagbigay galang. Simula ngayon, ikaw ay bantay luntian ng bagong panahon. Ngunit bago pa maging masaya ang sandali, biglang umihip ang napakalamig na hangin, mas malamig kaysa kahapon. Nag-iba ang mukha ni Ayana. Teka, tumingala siya. Nanginginig ang mga dahon. Naglalaho ang liwanag ng araw. At ang mga ibon ay biglang nagsitakbo palayo. Dante! Hinarap niya ang magsasaka. Hindi ko inaasahan na darating sila. Ngayon, napalunok si Dante. Sino? Tumuro si Ayana sa hilagang direksyon ng gubat. Atake na sila. At hindi 5. Hindi 10. Lumamig ang ihip. Kundi 120 nilalang ng dilim. Muntik mabitiwan ni Dante ang sanggol. At sa di kalayuan maririnig na ang malakas na pagyanig. Parating na ang unang hukbo ni Sargan. Umugong ang hangin na parang dagundong ng bagyo. Umuuga ang kawayanan. Ang lupa ay kumikilabot sa bawat hakbang ng mga paparating. Hinablot ni Dante ang sanggol at itiniklop ang kumot ng mahigpit, pinipilit pakalmahin ang sarili habang nakikipagtagpo ang dilim at liwanag sa himpapawid. Si Ayana ay nakatingala, nakakunot ang noo, at ang kanyang buhok ay nagwawala sa malakas na ihip ng hangin. Dante, sabi niya ng mariin, ito ang unang tunay na pag-atake. Hindi sila tulad ng mga aninong kalaban kanina. Ang mga darating ay totoo, mabangis, at gutom sa mahika. Humigpit ang hawak ni Dante sa sanggol. Kaya ba natin to? Tumingin si Ayana sa kanya at ngumiti ng payapa. Kung hindi kita kayang tulungan, hindi ako susugo rito ng kaharian ng hangin at hindi ka pinili ng kambal na bantay ng walang dahilan. Hindi ako dapat manghina. Hindi ako dapat matakot. Para sa sanggol, kailangan kong lumaban. Mula sa makapal na gubat, lumabas ang unang linya ng mga nilalang. 2 metro ang taas. Mahahaba ang braso. Matatalas ang mga kuko. Ang balat nila ay parang pinagsamang putik at uling. May bitak-bitak na parabang pinaglubugan ng araw at nag-crack. Ang mga mata ay pula, makirot, gutom, halos parang apoy. Ang kanilang paglakad ay hindi normal. Para silang nilalang sa masamang panaginip. Marahang kumikilos, ngunit may lakas na kayang gumiba ng puno. At sila ay 20. 20 nilalang na sinubok kunin ng sanggol. Dante! Sigaw ni Ayana. Tandaan mo ang itinuro ko. Huwag kang atake ng solo. Gawin mong kalasag ang lupa. Itinaas ni Dante ang kamay. Umindak ang lupa sa ilalim niya. At sa isang iglap tumindig mula sa lupa ang isang pader ng mga ugat, damo, at matitigas na pulang lupa bumabalot sa kubo at sa sanggol. Napahinto ang unang nilalang. Napangising tipid si Ayana. Maganda, pero hindi sila titigil. Sabay-sabay na sumugod ang 10 sa kanan, 5 sa kaliwa, at 5 sa gitna. Tayo na, Dante!
Sigaw niya. Umangat siya sa hangin at ang kanyang mga kamay ay lumiwanag ng kulay pilak. Tumakbo si Dante sa harapan ng harang at inunat ang kanyang kamay. Lupa, tulungan mo ako. Sa isang iglap tumubo mula sa lupa ang malalaking ugat na parang mga galamay. Umatake at humampas sa mga nilalang. 3 halimaw ang natamaan at tumilapon sa ere. Ngunit ang iba ay mabilis na nakaiwas at nagpatuloy. "Ayan na!" sigaw ni Dante. "Ako na sa taas." Lumipad si Ayana at sa isang pitik ng kamay. Bumagsak ang malakas na hangin na parang bagyong bumaligtad. 10 nilalang ang napatras at napadulas sa lupa. Ngunit hindi sila nasugatan. Hindi sila basta-bastang nilalang ng dilim. Mga sundalo sila ni Sargan sanay sa mahika, sanay sa hangin, sanay sa lakas. At lalo silang nagalit. Ang isa sa mga nilalang ay biglang nag-iba ang kulay mula pulang mata naging kulay asul. Nagsimulang pumatay ang liwanag sa katawan nito. Nagiging singaw ang mga braso. Nawawala at lumalabas ulit. Parang nagte-teleport. "Ayana!" sigaw ni Dante. "Ano yon?" "Anino ang kakahuyan," malakas niyang sabi. "Isa yan sa mas mapanganib. Hindi yan maitataboy ng hangin." "Dante, sayo yan." Nalaglag ang panga ni Dante. "Sa akin? Bakit ako?" "Dahil lupa ang tanging makakapigil dyan." Hangin ay tinatawanan lang nila. Halos hindi humihinga si Dante sa takot. Pero nang tumingin siya sa sanggol, nakahawak ito sa kumot, nakatingin sa kanya at nakangiti. Para bang sinasabi, "Hindi kita iiwan." At doon tumibay ang loob ng magsasaka. Huminga ng malalim si Dante. Sinapo ang lupa. Naramdaman niya ang init, ang basbas, ang lakas. "Kung ako ang kailangan, ako ang sasagupa sa iyo." Sumugod ang nilalang. Nawawala ang katawan, lumalabas sa likod niya. Napalingon si Dante. Nawala ulit ang nilalang. Biglang lumitaw sa kanan. Mabilis na ibinalibag ni Dante ang kamay sa lupa. Tumindig ang lupa parang bulkan. Sumabog ang lupa at bato, humampas sa nilalang. At tumagos ang mga ugat sa binti at braso nito. Nabuka ang nilalang sa isang sigaw na pangilabot. Parang natuyo ang balat at tuluyang naghiwa-hiwalay na parang abo sa hangin. Napatigil si Dante, hingal na hingal. Nagawa ko?" Bulong niya. Tumango si Ayana mula sa itaas. "Ngayon, alam mo na, hindi basta-basta ang dugo mo. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa dulo ng gubat, may marahas na pagyanig. Umusok ang lupa. Naglabasan ang mga sanga. At may narinig silang tinig hindi tao, hindi halimaw, kundi isang matinis na pagtawag. "Dante, ibigay mo sa amin ang sanggol. Ngayon pa lang. O papatayin ka namin." Napatingin si Dante at si Ayana sa isa't isa. Parehong alam ang ibig sabihin. Ang unang hukbo ay hindi para pumatay sa kanila. Bahagi lamang sila ng pagsubok. Ang totoong panganib ay parating pa lang. Ayana lumapag sa lupa. "Dante, kailangan na nating ilipat ang sanggol. Dito, hindi na ligtas." Humigpit ang hawak ni Dante sa sanggol. "At saan natin siya dadalhin?" Dahan-dahang tumingin si Ayana sa hilaga. Sa gubat ng mga diwata. Doon, may naghihintay na tutulong sa atin. Nagningning ang mga mata ni Dante. "Sino?" Ngumiti si Ayana ng ngiting may pag-asa at takot. "Ang kapatid ng reyna, ang pinakamatandang tagapangalaga ng engkanto. Si Prinsesa Amara." Matapos ang mapanganib na laban, halos bumigay ang tuhod ni Dante sa pagod. Nakapulupot si Prinsipe Elian sa dibdib niya.
mahimbing na natutulog na parang walang naganap na kaguluhan. Si Ayana naman ay lumulutang pa rin sa ere, namunot ang noo, nakikinig sa bawat ihip ng hangin. Wala na sila, mahina niyang sabi. Pero hindi sila malayo, paparating ang mas malalakas na kawal ni Sargan. Napalunok si Dante. Hindi ko may pagtatanggol ang bata ng ganito araw-araw. Kailangan nga nating lumipat. Tumango si Ayana. Kaya't kailangan nating makarating sa gubat ng mga diwata bago sumapit ang susunod na gabi. Naglakad sila palayo sa kawayanan. Tiningnan ni Dante ang lupang minsang naging tahimik at payapa. Ngayon, ang mga ugat na lumabas mula sa lupa, ang mga wasak na bahagi ng gubat at ang mga bakas ng nilalang ng dilim ay nagsilbing paalala na hindi na magiging katulad ng dati ang kanyang buhay. Dumaan sila sa makikitid na landas, sa tabi ng palayan, sa gilid ng sapa, hanggang makarating sila sa masukal na bahagi ng kagubatan na hindi inaapakan ng tao. Habang naglalakad, tinanong ni Dante, "Si Prinsesa Amara, sino ba siya talaga?" Nagpatuloy sa paglalakad si Ayana habang sumasayaw ang hangin sa paligid niya. Siya ang nakatatandang kapatid ng Reyna Lisandra. Siya ang unang tagapagbantay ng kaharian at may kapangyarihan siyang lagpas pa sa lahat ng engkanto ng lupa at hangin. Napatigil si Dante. Mas malakas pa kay Lysandra? Kung ganoon, bakit hindi siya ang pumigil kay Sargan? Huminto si Ayana at tumingin ng diretso sa kanya. Dahil si Amara ay naglaho. Naglaho? Tama, sagot ni Ayana. Sa unang pagsalakay ni Sargan sa kaharian, si Amara ang unang lumaban. Ngunit matapos ang matinding labanan, hindi na siya natagpuan. Walang katawan, walang bakas. Nawala siya sa tore ng liwanag. Kung ganoon, napahinto si Dante. Paano mo nasabing tutulungan niya tayo? Ngumiti si Ayana dahil hindi siya patay. Ang mga diwata ay hindi basta naglalaho. Naroon siya sa isang lugar na hindi maabot ng dilim. Itinuro niya ang hilaga. Sa gubat ng mga diwata, may lihim na lugar na tinatawag na himpilan ng liwanag. Doon naroon si Amara, naghihintay na magising. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit habang papalalim ng papalalim sa kagubatan, unti-unting nag-iiba ang hangin. "Dante!" Biglang sabi ni Ayana. "Nararamdaman mo ba yon?" Napalunok si Dante. "Ano?" "Ang bigat ng paligid. Ang katahimikan. Walang ibon, walang kuliglig, kahit ang hangin. Masikip." Nagangat ng tingin si Dante. "Tama," aniya. Parang may nakamasid. Hindi pa man siya nakakapagpatuloy. Biglang, isang napakalaking anino ang sumulpot mula sa kanang bahagi ng gubat. Napatili si Ayana. "Dante!" Tinulak niya si Dante pababa at sa sandaling iyon, may malaking punong nagbitak at bumagsak sa lugar kung saan sila nakatayo. Paglingon niya, nakita niya ang isang dambuhalang nilalang, doble sa laki ng kabayo, balot sa itim na balahibo, may mata na kulay dilaw at may panga na kasing laki ng hakbang ng tao. Isang naglalaking demonyo ng gubat. Umungol ito at umangat ang lupa sa lakas ng yugyog ng mga paa nito. "Ayana!" sigaw ni Dante habang yakap pa rin ang sanggol. "Kaya mo ba yan?" Tumakbo si Ayana pataas sa ere. "Hindi ako. Ikaw ang kailangan niya." Ako? Dante, ang halimaw na yan ay nilalang ng lupa, hindi hangin. Sa lupa ka may lakas." Napaatras si Dante. Ang halimaw ay tumayo ng tuwid at sumugod sa kanila. Nanginginig ang kamay niya. Nakatingin siya sa sanggol na walang takot na nakatingin din pabalik. "Hindi kita pababayaan," bulong niya. "Kahit anong mangyari."
Isinandal niya ang sanggol sa dibdib. Tumayo siya, huminga ng malalim, at itinapat ang 2 palad sa lupa. Lupa, bigyan mo ako ng lakas. At biglang sumabog ang lupa. Tumindig ang mga ugat. Lumabas ang mga bato. Umangat ang isang pader na mas malaki pa kaysa lahat ng nagawa niya kanina. Tumama ang halimaw na basag ang kalahati ng pader, ngunit hindi siya natamaan. Nanginginig ang lupa. Sumisigaw ang mga puno. Umungol ang halimaw ng may galit at sakit. Ngunit hindi pa tapos si Dante. Isa pa! Sigaw niya. Itinaas niya ang kamay. At sa ikalawang pagkakataon, tumindig ang isang malaking ugat ng puno, balot ng liwanag, at humampas sa halimaw. Nalaglag ang nilalang. Gumulong, umungol, at naglaho na parang abo. Nakahingal si Dante. Pawis, nanginginig, ngunit nakatayo. Lumapag si Ayana sa tabi niya at ngumiti. Hindi ko akalain na kaya mo yon, Dante. Lumalakas ka. Tumingin siya kay Prinsipe Eliana Kangiti ang sanggol. Hindi ako ang malakas, sagot ni Dante. Para sa kanya ako lumalaban. Pagsapit ng dapit hapon, nakarating sila sa mataas na bahagi ng kagubatan. At sa gitna nito may isang lagusan na parang nabubuo mula sa liwanag ng buwan. Dante, wika ni Ayana. Ito ang daan papunta sa gubat ng mga diwata. Mula rito, hindi na pwedeng sumunod ang mga nilalang ni Sargan. Natahimik si Dante. Bumugso ang hangin. Ang lagusan ay kumislap ng kulay pilak, asul at berde. Sa loob ng lagusang ito, sabi ni Ayana, naroon si Prinsesa Amara at siya ang tanging may sagot kung paano natin mapapabagsak si Sargan. Sigurado ka ba? Tanong ni Dante. Ngumiti siya ng malumanay. May magbibigay ng gabay sa atin. Nilingon niya si Dante. At kailangan mong maging handa. Dahil sa susunod na pagsubok, tumigil siya sandali. Huminga ng malalim. Hindi ka lang sanggol ang iyong poprotektahan, kundi ang buong kaharian ng mga engkanto. At sabay silang lumakad papasok sa lagusan ng liwanag. Habang naglalakad sina Dante, Ayana at si Prinsipe Elian sa loob ng lagusan ng liwanag, nakaramdam si Dante ng kakaibang bigat. Hindi takot, kundi pakiramdam na may dakilang bagay na naghihintay sa dulo. Ang paligid ay parang sinapawan ng liwanag na kulay pilak at berde, na animoy alon ng tubig ngunit hindi nakakasunog sa balat. Tahimik si Ayana, nakatalikod at naglalakad sa unahan, ngunit alam na alam ni Dante na mataas ang pagkabantay nito. Ang sanggol ay gising na ngayon ngunit tahimik lang, nakatingin sa paligid na para bang may nakikita siyang higit pa sa liwanag na abot ng mata ni Dante. Parang ibang mundo, bulong ni Dante. Halimuyak pa lang ng hangin, iba na, sagot ni Ayana. Tayong mga tagapagbantay lamang ng reyna ang makakapasok dito, lalong hindi makakapasok ang mga nilalang ni Sargan. Bakit naman? Tanong ni Dante. Dahil ang liwanag na bumabalot sa lagusan ay purong mahika ng mga diwata. Si Amara mismo ang nag-iwan nito bago siya naglaho. Naglakad pa sila hanggang sa unti-unting lumabo ang liwanag sa paligid at unti-unti itong nagbukas, parang pinto ng langit na bumukas sa isang lihim na mundo. At nang humakbang sila palabas, bumulaga kay Dante ang isang kagubatang hindi niya kailanman nakita o inakala sa buong buhay niya. Ang mga puno ay kulay pilak na parang may alikabok ng bituin sa kanilang mga dahon. Ang mga bulaklak ay kumikislap na parang maliliit na parol sa gabi. Ang mga sapa ay dumadaloy na kulay turkesa at bawat patak ay tila naglalaman ng sarili nitong liwanag. Sa ere, may mga lumilipad na maliliit na nilalang. Hindi ibon, hindi paru-paro, kundi mga diwating butil,
maliliit na kidlat ng enerhiya na nagsisilbi bilang tagapagbantay ng daan. Napatigil si Dante sa ganda ng tanawin. Parang panaginip. Ngumiti si Ayana. Kaya nga tinawag itong himpilan ng liwanag. Dito nagpapahinga at nagtatago ang mga diwata. At dito rin matatagpuan ang isa sa pinakamahalagang nilalang ng aming kaharian. Huminto siya. Tumingin sa harapan. Sabay na patingin si Dante. At doon nila nakita ang isang tore. Isang tore na tila hindi itinayo kundi tumubo mula sa lupa. Ang dingding nito ay gawa sa hibla ng halaman, mga ugat, pilak na bato at liwanag na tumutukoy sa hugis nito. Ang tuktok ay halos abot ulap. Yan ba ang bulong ni Dante? Oo, sagot ni Ayana. Ang tore ng mga diwata at sa loob niyan naroon ang prinsesa ng liwanag, si Prinsesa Amara. Habang papalapit sila, napansin nila na ang tore ay walang pintuan, walang bintana, walang daraanan. Paano tayo papasok? Tanong ni Dante. Hindi pisikal ang pasukan dito, paliwanag ni Ayana. Basbas lamang ng dalisay ang makapagbubukas. Tumingin siya kay Dante. Pati ang lupang pinagpala ng iyong dugo ay karapat-dapat. Kinuha ni Ayana ang kamay ni Dante at inilapat ito sa mismong dingding ng tore. Dahan-dahang lumiwanag ang balat ni Dante. Uminit ang kanyang palad at unti-unting naghiwa-hiwalay ang hibla ng halaman at liwanag parang bumubuka ang isang bulaklak. Dahan-dahang bumukas ang pintuang gawa sa liwanag. Dante, bulong ni Ayana. Handa ka na ba? Huminga ng malalim si Dante. Tara. Pumasok sila sa loob. Napakalawak. Walang mga haligi, ngunit nakatayo ang tore sa sarili nitong enerhiya. Ang sahig ay kulay pilak at may mga alon ng liwanag na kumikilos sa ilalim nito. At sa gitna isang higanting bulaklak na kulay ginto at puti ang nakabuka. At sa loob nito, isang babae ang mahimbing na natutulog. Mahaba ang kanyang buhok na parang sinag ng araw. Ang kanyang balat ay kumikislap na parang perlas. Ang kanyang kasuotan ay hinabi mula sa mismong liwanag. Si Prinsesa Amara, ang kapatid ni Reyna Lisandra. Napatigil si Dante. Grabe, parang hindi siya tao. Hindi nga siya tao, bulong ni Ayana. Siya ang diwata ng liwanag. Ang lakas niya ay nakahihigit sa lahat ng engkanto. Naglakad si Ayana papalapit sa bulaklak. Natutulog siya mula pa nang maglaho noong unang labanan kay Sargan. Hindi siya nagising kahit anong subok ng mga engkanto. Tumingin siya kay Dante. Pero ikaw, may kakaibang basbas at ang sanggol ay tagapagmana ng tunay na liwanag. Kinabahan si Dante. Anong kailangan kong gawin? Lumapit sila sa bulaklak. Si Prinsipe Elian ay nagsimulang lumiwanag sa bisig ni Dante. Parang natutugma ang liwanag nilang dalawa. Ang bulaklak ay kumikislot. Parang gumagalaw. Dante, sabi ni Ayana, ilapit mo siya sa prinsesa. Nanginginig si Dante. Walang halong lakas maliban sa kanyang tapang ang nagtulak sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapit ang sanggol sa natutulog na diwata. Isang munting patak ng liwanag mula sa noo ni Elian ang nalaglag sa noo ni Amara. At biglang umuga ang buong tore. Sumiklab ang liwanag na kasing lakas ng araw. Napasandal si Dante. Nailipad si Ayana. Nagliyab ang hangin. Ang bulaklak ay pumikit at umangat. Ang tore ay nabalot ng gintong liwanag. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tumilat ang mga mata ni Prinsesa Amara. Nakatayo na si Amara sa gitna ng bulaklak. Ang kanyang buhok ay gumagalaw na parang alon ng ilog.
Ang kanyang mga mata ay kulay ginto na may halong puti. Parang liwanag ng umaga. Nasaan ako? Mahinang tanong ng diwata. Amara. Sigaw ni Ayana na paluha. Gising ka na, sa wakas. Tumingin si Amara kay Ayana, ngunit mabilis ding nalipat ang kanyang tingin kay Dante. At lalo na sa sanggol. Nag-iba ang kanyang muka. Parang nakakita ng mahalagang alaala. Hindi ako nagkakamali. Bulong niya. Ang sanggol ay si Elian, anak ng kapatid kong si Lysandra. Tumango si Dante. Opo, ipinagkatiwala niya sa akin ang prinsipe. Kailangan namin ang tulong niyo. Tahimik muna si Amara. Tapos bigla siyang tumingin sa direksyon ng lagusan. At ang sinabi niya ay nagpalamig sa buong tore. Hindi tayo pwedeng tumagal dito. Malapit nang gumalaw si Sargan. At may ipinadala siyang nilalang. Tumingin siya kay Dante. Dante, darating ang isa sa kanyang pinakamalakas na tauhan. Anong klaseng nilalang? Tanong ni Dante. Dahan-dahang huminga si Amara. At iminumungkahi kong maging handa ka dahil ang nilalang na ito ay isang aswang lilim. Isang mandirigma na nakakatakas sa kahit anong ilaw. Ang tanging kayang pumatay ng engkanto at tao ng tahimik. At sa huling salita ni Amara, gumalaw ang sahig ng tore, parang nagbabala. Parating na siya. Tahimik ang buong tore. Tahimik na parang walang hangin, walang buhay, walang oras na umaandar. Pagkatapos ng babala ni Prinsesa Amara, walang kumurap, walang nagsalita. Lahat ay tila natuyuan ng dugo sa takot. Aswang lilim. Isang nilalang na hindi na nabubuhay, ngunit hindi rin patay. Hindi basta engkanto, hindi rin halimaw. Ito ang mandirigmang sinanay sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan, nilalang na pinalakas ng itim na mahika ni Sargan. At kapag ito ang humabol sa iyo, hindi ka makakatakbo. Hindi mo rin ito maririnig. Amara. Humakbang si Dante. Hawak ang sanggol. Nanginginig ang boses. Paano natin siya lalabanan? Huminga ng malalim ang diwata. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ginto at puti. Hindi pwedeng labanan ang aswang lilim gamit ang lakas. Hindi mo ito mababasag. Hindi mo ito matatalo sa palitan ng lakas. Napalunok si Dante. Di, paano? Tumingin si Amara sa kanya. Ang aswang lilim ay isang nilalang na nabubuhay sa takot. Kailangan mong patayin ang takot mo bago mo ito mapigilan. Napahinto si Dante. Takot? Papaano ko tatanggalin iyon kung ako mismo'y natatakot? Lumapit si Ayana at hinawakan ang balikat niya. Dante, kaya mo yan. Simula ng gabing ibinigay sa iyo ng reyna ang sanggol, hindi ka na umatras sa anumang panganib. Ngumiti siya. At ngayon, mas lalo mo pang kaya. Sa labas ng tore, may marahang tik, tik, tik. Hindi ito tunog ng paa. Hindi tunog ng hayop. Parang tunog ng kuko na kumakalmot sa liwanag ng dingding. Dumating na siya, bulong ni Amara. At biglang blag. Umuga ang tore nang parang tinamaan ng kidlat. Umangat ang sahig, kumislap ang mga hibla ng liwanag at dahan-dahang nagdilim ang isang bahagi ng tore. Si Dante ay napasigaw. Ayana, saan yon galing? Tinuro ni Ayana ang kaliwang bahagi. Hindi yan galing sa pintuan. Diretso yan galing sa dilim. Umikot ang liwanag sa tore. At doon, sa pinakamadilim na parte, unti-unting lumitaw ang isang anino. Unay mukha mahaba ang panga, matutulis ang ngipin. Sundan nito ang katawan payat, mahaba ang mga kamay na parang sangang tuyo.
At ang mga mata walang puti, walang itim, puro dilim. Ito ang aswang lilim. Nakaangkla sa kisame, nakabaliktad at gumagapang pababa. Wala man lang tunog na lumalabas. Napaatras si Dante. Hindi ko yata kaya to. Ngunit si Amara ay humakbang. Huwag kang matakot, Dante. Kung matakot ka, lalakas siya. Kung hindi ka matakot, hihina siya. Mabilis na sinugod ng aswang lilim si Dante. Dante, yo yan! Sigaw ni Ayana. Sa iyo tumutukoy ang enerhiya niya. Napasigaw si Dante. Bakit ako? Dahil ikaw ang may hawak sa bata. Sagot ni Amara. Ang sanggol ang kailangan niya at ikaw ang nakaharang. Lumipad ang anino pababa. Ang bilis, hindi kayang sundan ng mata. Bago pa man makatakbo si Dante, naramdaman niyang parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Hindi niya nakita. Hindi niya narinig. Pero alam niyang nasa likuran niya ito. Dante! Sigaw ni Ayana. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang pulang mata sa mismong batok niya. At biglang kinagat siya ng anino. Napasigaw si Dante sa sakit na parang tinarakan ng yelo ang kanyang balikat. Bumagsak siya sa sahig, halos mabitiwan ang sanggol. At doon isang milagro ang nangyari. Nang halos mahulog si Prinsipe Elian sa sahig, bigla itong nagliwanag ng napakatingkad. Isang puting liwanag na may halong ginto, na parang liwanag ng araw sa pinakamalinaw na tanghali. Ang aswang lilim ay umatras. Parang sinunog ng liwanag. Nabitawan si Dante at napayuko habang nagiinit ang balat. Si Amara ay napangiti. Tama ako. Ang sanggol ay tagapagmana ng banal na liwanag. Kumapit si Dante sa sanggol at tumayo. Sa lakas ng liwanag ni Elian, ang dilim sa paligid ay naglalaho. Dante, sabi ni Amara, ngayon ang sandali sa pagkakataong ito. Hindi ka na dapat matumbling sa takot. Huminga ng malalim si Dante. Tumingin sa aswang lilim. At para sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. Kung ang takot ko ang nagpapalakas sa iyo, wika niyang nanginginig pero matapang. Then wala na akong natitirang takot para sa iyo. Humakbang siya, isa pang hakbang. At isa pa, si Ayana ay napahawak sa labi. Dante, huwag. Ngunit pinigilan siya ni Amara. Hayaan mo siya. Ito ang pagsilang ng kanyang lakas. Umabot si Dante sa kalagitnaan ng tore. Itinataas ang sanggol na kumikislap pa rin. At humarap sa anino. At kung ang liwanag ang kahinaan mo, bulong niya. Heto ang liwanag ng tunay na tagapagmana. Sa sandaling iyon umiyak si Prinsipe Elian. Ngunit hindi iyon ordinaryong iyak. Isang iyak na may liyab ng engkanto. Isang tunog na may kapangyarihan ng dugo. Isang sigaw na may liwanag ng reyna. At nang dumampi ang sigaw ng sanggol sa aswang lilim, gumulong ang liwanag sa tore. Nangatalang dilim. Nabiyak ang anyo ng anino, hanggang sa ito ay binalot ng purong liwanag. Nasunog ang katawan na parang abo. Nalaglag ang mga anino sa sahig, at biglang naglaho ang aswang lilim. Walang iniwang bakas. Huminga ng malalim si Dante. Nakasandal na siya sa dingding. Si Ayana ay mabilis na lumapit at sinuri ang sugat niya. Dante, kaya mo pa ba? Tanong niya. Ngumiti si Dante kahit nangihina. Kung para sa sanggol, kahit buhay ko.
Lumapit si Amara. Tama ka sa ginawa mo, Dante. Pero tandaan mo, hindi pa ito ang tunay na pagsubok. Nag-iba ang ekspresyon ng diwata. Lumalim ang kanyang boses. Dahil kung nakarating na sa atin ang isang aswang lilim, malapit na ang mismong pagdating ni Sargan. Humawak si Amara sa noo ni Prinsipe Elian at isang gintong bulaklak ang sumilay sa kanyang palad. Dante, wika niya, hindi ka na basta magsasaka. Tungkulin mo na ang protektahan ng huling pag-asa ng aming kaharian at sa pagsikat ng araw bukas, mag-uumpisa ang pinakamapanganib na yugto ng inyong paglalakbay. Tumingala si Amara at ang tore ay muling nagliwanag sapagkat sa araw na iyon, wika niya, matatagpuan mo ang iyong tunay na kapangyarihan ng kapangyarihan ng Bantay Luntian. Sa pagsikat ng umaga sa gubat ng mga diwata, unang tumama ang gintong sinag ng araw sa tore ng liwanag. Ang mga dahon ay kumislap na parang pilak na hinipan ng hangin. Ang mga bulaklak ay naglabas ng liwanag na hindi nakikita sa karaniwang mundo. At sa kalagitnaan ng mahiwagang gubat, nakaupo si Dante. Mahigpit ang yakap sa sanggol na engkanto. Tahimik lang si Prinsipe Elian, ngunit ang liwanag mula sa kanyang maliit na katawan ay unti-unting humihinahon. Nakatulog siyang payapa, tila walang nangyaring panganib kagabi. Si Ayana ay nakatayo sa tabi ni Dante. Ang mga matay nagbabantay. Ang mga pakpak ng hangin ay nag-aalab sa paligid. Hindi na siya ngumingiti. Malinaw sa kanyang mukha ang lalim ng iniisip. At si Prinsesa Amara, na ngayon ay ganap ng gising at nakatayo sa tore na parang larawan ng pag-asa, ay nakamasid sa dalawang mundo. Ang mundo ng liwanag at ang mundo ng kadiliman. Dante, sabi ni Amara sa tinig na malumanay ngunit napakalalim, ang kagabi ay hindi pagtatapos, kundi paunang babala lamang. Napatingin si Dante. Alam ko, at kahit takot ako, handa akong magpatuloy. Ngumiti si Amara ng mapait, ngunit may pag-asa. Hindi lahat ng tao ay kayang tumayo muli matapos harapin ang aswang lilim. Ikaw, nagtagumpay. Nilingon niya ang sanggol. Hindi mo alam kung gaano kalayo ang mararating mo. Napalunok si Dante. Hindi ko rin alam, pero isang bagay ang sigurado. Ipaglalaban ko ang batang ito kahit anong mangyari. Dahan-dahang tumango si Amara. Isang araw, mauunawaan mo. Sa pagitan ng tao at engkanto, may puwang na hindi kayang punan ng sinuman, maliban sa mga may pusong tulad mo. Tumingala siya sa papalabas na liwanag mula sa tore. Dante, patuloy ni Amara, may isang lumang propesiya na hindi alam ng kahit sinong engkanto maliban sa aming magkapatid. Huminto siya. Nadarating ang isang mortal na magdadala ng balanse sa dalawang munduisang mortal na may basbas ng lupa, puso ng kabutihan, at lakas na ipinagkakaloob hindi sa dugo, kundi sa kanyang kagustuhang protektahan ang walang kaya. Tumingin siya kay Dante ng diretso. Ngayon alam ko na. Mahina niyang wika. Ikaw ang tinutukoy ng propesiya. Nanlamig ang katawan ni Dante. Ako? Tumango si Amara. Lumapit si Ayana at humawak sa balikat niya. Hindi ka pa nililikha para sa pakikipagdigma. Ngunit napapanahon na para simulan mong tuklasin ang buong saklaw ng basbas mo. Paano ko yun gagawin? Tanong ni Dante. Ngumiti si Ayana. Nandito si Amara. At mayroong 3 engkanto pa ang naghihintay sa susunod na bahagi ng kagubatan. Mga tagapagbantay ng tubig, apoy at espiritu. Silang lahat ang tutulong sa iyo. Umangat ang mga mata ni Dante. Lahat iyon? Para sa akin? Para sa inyo ni Elian,
Sagot ni Ayana. Bago sila umalis, lumapit si Amara kay Dante at pinatong ang kamay sa kanyang noo. Sa oras na kailangan mo kami, ang liwanag ko ay tutugon. Tumingin siya sa sanggol at hinaplos ang noo nito. At ikaw, Prinsipe Elian, may kapalarang mas dakila pa kaysa sinumang engkanto. Huminga ng malalim si Amara at sa muling pagtapak natin sa dilim, hindi ka na mag-isa. Lumapit si Dante kay Ayana, handa nang lumakad palayo sa tore. Isang hakbang, isa pa. Habang papalayo sila, ang tore ay unti-unting nagsasara. Umabalik sa pagkakatulog, tulad ng isang bulaklak na muling nagkukubli mula sa gabi. Naglakad sila patungo sa mas malalim na bahagi ng gubat ng mga diwata direksyon kung saan naghihintay ang mga bagong pagsubok at mga bagong kaalyado. At habang naglalakad, nakita ni Dante ang isang bagay sa kanyang paladisang munting marka ng liwanag. Hugis-ugat ng puno na dahan-dahang umiilaw, ang kanyang basbas gising na. Sa katahimikan ng gubat, habang lumalalim ang araw, sa malayo, sa gilid ng kagubatan, may isang pares ng pulang mata, ang bahagyang kumislap. At mula sa pinakatagong anino, isang tinig ang bumulong. Hindi mo sila maililigtas, Dante, sapagkat paparating na ako. Ito ang tinig ni Sargan, at sa pagbangis ng ihip ng hangin nagsisimula ang bagong yugto ng kanilang pakikipagsapalaran. Wakas,